Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ngayong umaga, Mrs. Nahuli ang mister at kaibigan na nagsasomething-something sa sagingan. Nahuli ko sila mismo eh. At kung matino ba naman siyang babae, papayag siya na asawa ko. Takas na loob niya. Siya naman to may problema sa sarili niya. Maluho siya. Pinapabayaan ka nga niya. Yung puro sarili lang niya inaano niya. Luho niya. Gamit, puro ganito, ganyan. Pinakatatagong tigib ay natuklasan. Ewan ko kung totoo na sinasabi niya na bata na yan, Alberto yung tatay. Ginagawa lang niyang panangkalan yung pangalan ng asawa ko para mapagtakpan yung kahihiyan niya. Harapin natin at pag-usapan dito lang sa nag-iisang Barangay Hall on Air ng Bayan. Face to face! Sawsawera! Let's get ready for Sawsawa! Harapan na naman tayo mga kapatid! Sugod na! Uy! Face to face na! Let's go! Come on! Sa mula, sa puti! Nako! Sana nga magbati! Wala na sana kawayan! Usapan na lamang! Tara na mga kaibigan! Sadyang makulay ang mukha ng buhay. Tayo magharapan at mag-usapan. Aminan, awayan at mamungkayan. Gusto mo bang makisaw-saw tara ng kaibigan? Mga kapatid! Ang sigaw sa umaga ay... Sinong sisipangon? Sinong hihinte? Ang mga problema. Face to face! Huwag mong talikuran! Harapin mo! Face to face! At ngayon, heto na ang First Lady ng nag-iisang Barangay Hall on Air, ang pambansang kapitana, Chang Ami Jerry! Hey! Hello mga kapatid! Huling-huli ni Mrs. si Mister, naka-something-something si Friend. At nako-take note, sa sagingan. Hindi lang yan, isang lihim pa ang nabunyag. Ang anak ni Friend, may katanungan. Si Mr. Kaya daw ang tunay na ama. Naku, Hans! Medyo kwentong pag-ibig na mabigat na naman ang ating issue natin. Kayanin nyo to. Mabigat siya at mukhang nakakaloka ang mga magiging eksena. Pero kayang-kayang dalhin niya ng mga sawsawera. Hindi ba? Kaya naman, B1 at B2, mukhang mapapalaban kayo today. At syempre pa, kahit anong bigat ng issue natin, kayang-kaya nila yan. Attorney Ben Acosta, Dr. Camille Garcia, at Father Sunny Merida. Sila po ang ating mahal na trio tagapayo. Kaya naman mga kasawsawan, what are we waiting for? Let's make it a come on! Face to face na! Sabi daw ng kanyang kaibigan, namimitas lang ng talbos sa kangkungan. Pero nang ito'y kanyang sinundan, nagulat siya. Abay, bakit kanyo? Nakita raw niya ang kanyang mister kasama si Friend sa sagingan. Narito, alamin nga natin ano ba nangyari. Cheryl Dangalan, pasok! Face to face! Face to face! Aba, sexy si Ate Cheryl. Magandang umaga sa'yo, ate. Good morning din Nako, po, Chang Ami. ano ba ang pangalan na itong friend mo at ng iyong mister ba? Lady Ebony Aurelia po. Lady. Si Lady ang kaibigan mo. Opo, kaibigan ko siya for almost 5 years na. 5 years na kayong magkakilala. Ang iyong
Mister, kasal ba kayo? Kasal po kami. Okay. Ilang taon na? Mag-aanim na taon na po kaming kasal. Okay. Ang pangalan ni Mister? Alberto Dangalan. Albert. Okay. Anong nangyari at sila ay natagpuan mo sa sagingan? Kasi po ganito po yun, nung umagang-umaga po noong February 14. Oh, araw ng mga puso. Opo. Okay. Kasi po Oo nga, no? Baka kumuha ng puso ng saging para sa'yo. hindi po. Papasok po ako nun sa trabaho. Okay. Pumasok na rin po yung asawa ko sa trabaho. Nauna po yun kasi barbero po yun eh. Nauna Okay. po laging pumasok. Ako po lagi nahuhuli. Si lady po kasi sa amin nakatira. Bakit siya nakatira sa inyo? Siya po yung nag-aalaga ng baby namin. Okay. Tapos po, sabi niya po sa akin noon, sasaglit lang daw po siya sa ilog. Pinayagan ko naman, basta sabi ko, Sino ang "Sandali ka lang." nagpaalam na pupunta sa ilog? Si lady po. Bakit daw siya pupunta doon? Kukuha lang daw po siya ng kangkong, pansahog lang daw po sa tanghalian namin ng ulam. Okay. Sabi niya, ate, sabi niya, Che, punta muna ako sa ilog. Sabi niya, kuha muna ako ng gulay, ano natin. Sabi ko, sige, sandali ka lang kasi sabi ko, pasok na ako sa trabaho mamaya. Taka naman po ako, ang tagal-tagal niyang kumuha ng kangkong. Okay. Ang lapit lang naman po ng ilog. Kung Okay. tutusin, kapraso lang yun. Sandali lang, nandito na dapat siya eh. Dapat nakabalik na. Dapat nakabalik na Okay. po. Mga ilang minuto bago mo parang Mga napansin isang oras na po. ang tagal na. Mga isang oras na po. Okay. Late na nga po ako sa trabaho nun eh. Tapos, wala akong pag-iwanan sa bata. Isinama ko na lang, pumunta ako sa ilog. Okay. Nakita ko naman po doon sa ilog na yon. Meron naman po doon na nakatumpok na napitas na kangkong. Wala naman po doon si lady. Tapos sa paglingalinga ko, napansin ko doon sa may sagingan, may gumagalaw. Tapos may nakita ako doon na short. Short po yung nakita ko, short ni lady. Short ni lady, nakita Opo. mo. Okay. Hindi pa po sana ako sure kung kanya yun. Pero nung tiningnan ko, yun yung suot niya nung umalis siya ng bahay. Okay. Tapos, yun na, pumunta ako doon sa sagingan. Yun na nga po yung nakita ko, yung asawa ko. Kasama si lady. Opo. Paano ba kayo nagkakilala niyang si lady? Magkasama po kami dati sa palengke, tindera Okay. kami pareho. Okay. Tapos, nung mga 2 taon na tumira yun sa amin, mga 2 taon Bakit na. nga siya tumira sa inyo? Nabuntis daw po siya ng kaibigan niya, nung Okay. boyfriend niya. Okay. Sabi ko sa kanya, kung wala kang mapuntahan, total naman, di naman tayo iba, parang kapatid na turing ko sa kanya, dito ka na lang tumira sa bahay. So parang inampon mo siya. Opo. Okay. Kasi nga po, ayaw siyang tanggapin ng magulang niya eh. So sa makatuwid, nung nagdadalang tao siya, doon siya nakatira sa inyo. Opo. Okay. So, ngayon, balik tayo dun sa sagingan. Opo. Anong eksaktong nakita mo na bakit umuuga ang puno ng Yun saging? nga po, siya po yung asawa ko. So, magkasama sila doon, nagtotochi, Opo. ingan. Kangkungan na yun. Tapos akala ko po yung bata na yun, hindi ko lang po mailapag. Pero kung Dala mo yung bata. Kanino Opo. yung anak na yon? yung nga pong kasamaan doon, anak niya po yung bata na yun. Anak nino? Si lady po. Anak ni Lady ang bata. Yun Ay, yung naku. pinagdadalang tao niya nung nakatira siya doon sa inyo. Siyempre, Paano mo tinuro- sinabing anak mo? Tinuring ko na pong anak po yung bata eh. So parang inampun mo din yung bata? Inampun ko po. Okay. Salita ang verbal lang po nung Paano nanganak inampun? siya. Nung nanganak po siya sa kumadrona, usapan po naming tatlo ng asawa ko na pag tinanong siya ng kumadrona, sasabihin niya yung pangalan ko tsaka pangalan ng asawa ko. Yun ang Uy! ipapakilala niya. Para pag sinulat sa birth certificate, pinakita yung marriage contract namin, yun yung ginamit. Oh. Pumayag So naman po lumalabas, siya eh. ang nakalagay sa birth certificate ng bata, Pangalan po namin. ikaw mag-asawa. ang nanay. Pero ang tunay na nanay talaga ay Si si Lady Lady. po. Bakit pumayag si Lady na gawin yun? Kasi po, hindi niya rin po, sabi niya sa akin, hindi rin daw po niya kayang panindigan yung pagiging nanay sa bata eh. Okay. Wala So, po. ang nangyari, itong anak ni Lady, ang Inampun siyang po namin. inampun ninyo. Okay, balik ulit tayo doon sa nangyari sa sagingan. Dala mo ang bata. Nakita mo silang ganon. Nalibot Ano ko ang yun. paliwanag ni Albert sa'yo? Hindi naman po siya nakapagpaliwanag eh. Nagpulyasan lang po sila eh, nung nahuli ko sila. Matapos noon, hindi ka na nila kinausap? Hindi na po, kasi nung pag-ano ko kay lady po, nung nahalbot ko yung buhok niya, tumakbo na po silang dalawa.
Eh, hindi naman po ako makakaporma dahil hawak ko po yung bata eh. So hanggang ngayon, hindi pa kayo nakakapag-usap ni Lady? Nag-uusap lang po kami sa text. Pag nagte-text po ako, sabi ko sa kanya, gusto ko makausap yung asawa ko kasi lagi siyang may hawak ng cellphone ng asawa ko. Kung ano-ano po yung So nire-reply sila ang niya sa magkasama akin. ngayon? Sila po. Saan sila nakatira? Sa bahay po namin. Eh saan ka nakatira? Sa nanay ko. Umuwi ka sa nanay mo. Ang bata, saan napunta? Nasa akin po yung bata, itinago ko. So kapag nagte-text ka kay Lady, sa asawa mo, Opo. si Lady ang tinetext mo. Hindi po, Anong si Lady po ang nagre-reply. Anong itinetext mo? Sabi ko, umalis na po siya doon sa bahay. Dahil po, yung bahay na yun, wala siyang karapatan doon. Ako ang tunay na asawa, ako ang dapat nandun. Kami ng anak ko. Sabi niya, hindi daw po, kamatayan daw kami, hindi daw siya aalis sa bahay na yun, hanggat di niya nakukuha yung kanya. Wala naman kanya eh, akin yung batang yun. So ang gustong mangyari ni Lady, makuha ang bata, tsaka niya ibibigay yung bahay at yung mister mo sa'yo. Yung sabi niya lang po yun, malamang kahit na ibigay ko yung bata, hindi siya aalis sa bahay. So sa makatuwid, Dahil gusto parang niya na ang rin yung sinasabi nitong Lady ay talagang ang sila na nung mister mo na si Albert at may relasyon sila. Opo. So parang ang gusto pa niyang mangyari ngayon, Ako po, ibigay ko po yung, yung bata, tapos sila na daw po yung titira doon sa bahay. so ikaw ang mawawala sa eksena. Parang ganon. Aba, teka naman. Abay, kinupkup na siya ni Cheryl at itinuring na ngang isang kaibigan. Pero bakit kaya niya nagawang ahasin pa ito? Narito ang sinasabing kaibigan na yon, si Lady Ebony Aurelia, upang ipaglaban naman ang pagmamahal daw niya para kay Albert. Pasok! Tinuring kita kaibigan na Pilaas mo asawa ko! Saan ka nagkulang? Matanong yung sarili mo! Ang ka nagkulang! Ikaw may pagkakamali rin! Huwag mo isisila sa akin! Derek Lady, Wala kang gaano utang na na loob! katagal ang relasyon ninyo ni Alam ko Albert? kaibigan kita! Sa 2 taon na po. Ano mo? 2 taon mo na ako hinahanap! Derek, sa tanong, sino ang ama ng bata? Si Alberto Dangalan po. Hindi ako naniniwala sa'yo! Huwag kang maniwala! Hindi ko pinapilit! mo lang yung Sandali lang! Pinagabit mo yung asawa ko! Sa kaibigan mo! Si tuna ng bata ang sabi ni Lady, si Albert. Pero ang sigaw naman ni Cheryl, hindi ako naniniwala sa sinasabi mo, Lady. Baka abangan po ninyo ang mga revelasyon pa ni Lady sa pagbabalik po ng Face to Face. Tandaan mo, hanggat akong tunay na asawa, kabit ka lang. O, kabit na akong kabit. Kabit ka lang forever. At ang mga kabit, walang pinagtutunguhang mabuti. Wala akong pakialam. Ha?